sa tamang tinig. Wala kang mapapalanap mo o walang kahulugan. Huwag hahayaan maganda sa iba. Kawalang sala. Te amo, Ibarra. Halika na, tuklasin ang mundo puno ng isipanin. Halika na, tuklasin ang mundo puno ng isipanin. Banda na parang ka, tukuan, luhaan, nasaktan, sugat ng kamay. Di alam ang gagawin. Pwede bang magpalaya ka ng mga takot sa iyong isip na dinidikit ng kamatayan? Oh, di ka nag-isa. Huwag hahayaang maganda sa iba. Kawalang sala. Halika na, tuklasin ang mundo puno ng isipanin. 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 Sa mundong kinagkagalawan, pagmasdan ang larawan ng itsurang nagmamalakas. Hindi pwedeng mabulag, makinig sa tamang tinig. Wala kang mapapala sa taong walang kahulugan. Huwag hahayaan maganda sa iba. Kawalang sala. Halika na, tuklasin ang mundo puno ng isipanin. Halika na, tuklasin ang mundo puno ng isipanin. Banda na parang ka, tukuan, luhaan, nasaktan, sugat ng kamay. Di alam ang gagawin. Pwede bang magpalaya ka ng mga takot sa iyong isip na dinidikit ng kamatayan? Oh, di ka nag-isa. Huwag hahayaang maganda sa iba. Kawalang sala. Halika na, tuklasin ang mundo puno ng isipanin. 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 Banda na parang ka, tukuan, luhaan, nasaktan, sugat ng kamay. Di alam ang gagawin. Pwede bang magpalaya ka ng mga takot sa iyong isip na dinidikit ng kamatayan? Oh, di ka nag-isa. This.
Opo. Kuya, alam mo ba, nais ko yung makapag-aral sa Manila katulad mo. Pero, hindi naman sapat ang kinikita ni Ama sa kanyang mga ani. Kaya bang gusto mong makipag-aral ay upang mapantayan mo ang narating ng iyong katipang na si Basilio? Siyempre, isa na rin iyon. Gusto ko rin maging karapat dapat na babae para sa kanya. Pero, gusto ko rin makapagtapos upang makatulong sa'yo, kay Ama at kay Lolo. Magandang umaga mga anak. Magandang umaga rin, Ama. Mukhang marami-rami ang iyong mga naani. Oo nga, Ama. Mukhang marami ang iyong kikitain kapag binenta mo ito sa merkado. Ano ang gumugulo sa iyong isipan, anak? Marami nga ang aking ani, ngunit napakalaking buwis naman ang sinisingil ng mga pray. Meron na namang mga bisita. Magandang araw, Telesforo. Anong maganda sa araw? Ano ba ang kailangan ninyo? Parito kami upang singilin ang iyong buwis. Ang buwis ay 200 piso. 200 piso? Ngunit napakalaking halaga naman iyon. Di ka magbabayad, ay palilinang na lang namin sa ibang lupain. Anong pinagsasabi mo? Kung hindi nyo alam, ako ang nagsikap at nag-alay ng pawis at dugo upang magtanim at mag-ani dito. Kaya ako at ang pamilya ko lamang ang may karapatan dito. Balit hindi mo pagmamayari ang lupain. Ito ay pagmamayari ng korporasyon. Pagmamayari, may katibayan ba kayo? Ipakita nyo. Ngayon din. May katibayan kami. Nasaan? Ipakita nyo. Mo na dapat kailangan magita. Basta't magbayad ka na lang ng iyong buwis. Huminahon po tayong lahat. Ako na lang magbabayad ng buwis. Huwag kang makialam, Juliana. Huwag nyo akong lokohin. Hindi ako magbabayad ni 5 hanggat walang katibayan. Estupido! Kunin ang anak, gawing sundalo! Huwag ang anak ko! Aba! Lolo, Ama, handa na po ang pagkain. Ayokong kumain. Ngunit Ama, kailangan ninyong kumain. Manalig tayo. Walang mangyayaring masama kay Kuya. Tama si Huli, anak. Mababawi natin si Tano. Nasaan si Telesforo? Bakit? Ano kailangan niya sa aking Ama? Narito kami upang dakpin siya. Pero bakit? Wala nang pero-pero. Ano iyon? Sa loob ng 2 araw kapag hindi kayo nakapagbayad ng 500 piso, pupugutan namin siya ng ulo. 500 piso? Wag! Wag! Ama! Lolo, ano nang gagawin natin? Wala akong ganong kalaking pera. Pasensya na po at wala akong maiambag na salapi. Isasanla ko na lamang ang ilan sa aking mga alahas. Ngunit, hindi ko pwedeng ipagbili ang agnos na bigay sa akin ni Basilio. Apo, saan ka pupunta? Magpapatulong po ako kay Hermanang Bali upang makalikom ng perang ipagtutubos kay Ama. Magandang araw, Tata Stelo. Ano, huli? Tayo na? Meron akong kakilalang magpapahiram sa'yo ng pera upang matubos ng iyong ama. Sige ho, Lolo, dito lang kayo. Pagbalik ko, paniguradong matutubos na natin si Ama. Mag-iingat kayo, Apo. Tao po! Tao po! Magandang araw, Hermana Penchang. Huli, siya ang sinasabi ko sa'yo makakatulong sa'yo. Magandang araw rin. Tuloy muna kayo. Anong kailangan mo? Ako si Juliana. Huli na lang. Wala akong pake. Kung anong pangalan mo. Ang tanong ko, ano ang kailangan mo?
Kailangan ko po sana ng kaunting salapi upang matubos ang aking ama. Anak ka pala ni Telesforo. Sandali lamang. Narito ang salapi. Maraming salamat, Hermana Pencha. Pangako, babayaran ko rin po kayo kaagad. Huwag kang mag-aalala, Huli. Madali lamang iyang bayaran. Mababayaran mo lamang iyan kapag pumayag kang maging alila at utusan sa aking bahay. Ganun po ba? Ngunit matanda na ang aking ingkong, kaya... Sige, madali lang naman akong kausap. Akin ng salapi kung di ka pumapayag. Payag po si Huli, Hermana Penchang. Sige, magsisimula ka bukas, Huli. Sa araw ng Pasko. Maliwanag? Opo, maraming salamat. Subalit uli, wala na akong magiging kasama dito sa bahay. Pero Lolo, sa pamamagitang ito ay mababawi na natin si Ama, maging si Tano. Kaya Lolo, payagan niyo na ako. Mahal na mahal kita, Apo. Maligayang Pasko po, Ina. Alam niyo po, malayang-malayo na po ako sa dating Basilio. 13 taon na po ang nakaraan. Hindi na po ako dumisip. At mas lalong hindi na po ako umha. Marangal na po ang buhay ko ngayon. Naalala ko po si Kapitan Tiago. Pinag-aral niya po ako sa medisina. Pero ang pagmamahal ko sa inyo ni Crispy na hindi pa rin magbabago. Mahal na mahal ko po kayo ni Crispy. Sana po ay nasa gabi ko pa rin kayo upang makita na po ang inyong anak na unti-unti nang naabot ang kanyang minimiking hangarin. Teka, sino yan? Siya nga ba? Siya nga ba ang tumulong sa akin upang may libing si Ina? Senyor! Anak ng... Wag po kayong matakot, hindi po ako kalaban. Sino ka ba? Dito lang po tayo mag-usap. Tatlong taon na po ang nakaraan nang ako inyong tinulungan upang may libing ang aking ina. Ngayon, ikakaligaya ko naman kung kayo ang aking tutulungan. Sino ba ako sa kalong? Isang tao na para sa akin ay dakila. Isang tao na ang akalang lahat ay patay na. Crisostomo. Basilio, nakapatid ka ng isang lihim na pwede kong kasawi. Maaari kitang patayin at ibintang ito sa mga tulisan. Subalit, hayaan mo na kitang mabuhay. Sana hindi ko ito'y pagsisiyan. Umalis ako sa aking lupang sinilangan. Nagpayaman at nagbalat kayo. Kung ibig niyong sabihin, Senyor Simon? Hinahayaan niyo ang mga sariling alilanin at alipinin ng mga Kastila. Para kayong mga asong habol ng habol sa isang kapirasong buto na iyo'y pagkalabsan niyo. Nako, Senyor, nagkamali po kayo sa pamamagitan ng pagsasalita ng Kastila. Maaari po tayong malapit sa bayan.
ikaw pa rin ang laman ng aking puso. Sa kabila ng lahat, hindi naglaho ang aking pag-ibig sa iyo. Manatili ka sa aking alaala, magpakailanman. Mahal na Ginoo, kung pahintulutan niyo akong tumira ng ilang araw rito sa inyong tahanan. Para kasi sa akin ito ang pinaka-komportable at pinaka-magandang lugar para sa aking pagkikipagkalakalan. Kinagagalak kitang patuloyin sa aming bahay. Don Simon, pumasok na po tayo. Maraming salamat Ginoo. Ngunit matanong ko lang. Kaya ng aking revolver para protektahan ang aking sarili laban sa mga tulisan? Marami silang mga armas na kayang pumutok ng malayuan. Ang revolver na ito ay hindi pang malpitan. Higit 200 metro ang layo noon. Ngayon, maaari niyo pa bang sabihin kung ito'y sapat na? Unti-unti na ngang dumating ang ilang pamilya sa bahay ni Kabesang Tales sa balitang naroon ang mag-aalahas. Sina Herman at Tika at ang anak na si Sinang, na handang gumastos ng hindi bababa sa 3,000. Naroon din naman si Hermana Penchang upang bumili ng singsing na gawa sa diamante para ipagregalo sa Birhen ng Antipolo na kanyang ipinangako sa kanyang panata. Maligayang Pasko! Umupo kayo sa silya. Sus Mariosep, ang babae niyon, hindi man lang niya alam ang tamang paraan ng pagdarasal. 50 beses ko na siyang pinabasa sa akda ni Tandang Bayang Makunat, ngunit wala pa rin pumapasok sa kanyang ulo. Sino? Sino ang iyong tinutukoy, aking kapanalig? Sino ka? E di ang kaawa-awang si Huli. Pagkaganda-ganda na bigla na lamang lumabas na kamote na itinanim ng balang. Ay naku, dapat siyang kaawaan. Mayroon ako rito ang kayaman ng pag-aari ng mga taong markado ang kanilang pangalan sa ating kasaysayan. Handa pong magbayad ang aking ama ng hindi higit 3,000 para sa mga alas na aming bibilhin. Gusto ko po ng mga antik. Huwag kang masyadong magpapahalatang gusto mo yan, baka tayo mamahayan. Nais kong bumili ng singsing na maraming diamante. Ito ay aking ialay sa Birhen ng Antipolo, parte ng aking panata. Ano ang isang ito? Pagbibili ko yan sa inyo ng 3,000 piso. Napakamahal naman nito. Bumili ng alahas sila Sinang at kanyang pamilya at matapos nito ay sila ay umalis. Kinaumagahan, habang tulog pa si Simon ay nagsulat si Kabesang Tales ng liham bilang pagpapaalam. Patawad kung aking kinuha ang iyong baril ng walang paalam. Hindi ko na matiis ang mga pang-aapi at kawalang katarungan na dinanas ko at ng aking pamilya. Ito ang tanging paraan na nakikita kong maipagtanggol ang aming karapatan. Huwag kang mag-alala sa akin. Gagamitin ko ito hindi para sa masama, kundi upang ipaglaban ang katarungan.
Nagustuhan ba niyang pulseras? Aking negosyo, nalugi, Simon. Ano? Nalugi? Umagsak? Kiroga? Tara dito. Masama tao, hindi tunay, senyola. Kung may paririto at umutang sa inyo, ituro niyo lang sa akin at sila yung umutang sa akin. Salamat. Kailangan ko man din ng pera. Ganito na lang. Ibababa ko ang iyong utang kapag ako tinulungan mo. Ganito na lang. Lalapit na lang ako sa iba. Ngunit kailangan ko ng padulas at pambulag. Paano kaya? Pag-iisipan ko. Tara na. Hindi na nagtungo sa dulaan si Simon at ganun din si Basilio. Nakita nila si Padre Irene sa may malapit sa kumbento ng Santa Clara at sa paligid ng dulaan. At kanilang tinanong ang may sakit na si Kapitan Tiago. Basilio. Padre. Magandang araw, Padre. Magandang araw, Basilio. Kamusta si Kapitan Tiago? Alam niyo bang napakangal ko? Maaring siya ay nagkamali lamang. Ngunit siya ang nagbabago. Gawin mo ang iyong tungkulin. Gawin mo ang nararapat. Kamusta ba ito? Bahagya na ang pagtibok ng kanyang puso. Mahina na ang kanyang puso. Wala na din siyang galit sa pagkain. Ngunit, pero nakita ko sa kanya. Ang kalusugan. Pinagpapawisan na din siya sa kanya. Talamak ng lason sa kanyang katawan. Maaring araw, oras o minuto na lang itatalaga. Maaring wala na. Katulad ng Pilipino. Mauuna na ako. Gawa ng mayroon akong kailangan puntahan. Sige po ba? Ang mas nakapanghina ng kanyang loob ay ang kanyang mga takot. Katulad ng pamahalaan. May ilang gabi na siyang nagigising. At ang akala niya ay nabubulag na siya. Pinagbintangan niyang kinuha ko ang kanyang dalawang mata. Nang ako'y pumasok sa kwarto niyang hawak ang dalawang lampara. At pinagkamalan na din akong si Padre Irene na siya daw ang tagapagligtas. Wala kang naiwan sa pamahalaan. Hinahanap niya sa akin ang kanyang sasabungin manok. Binigyan ko siya ng inahin at grabe ang papuri niya sa akin. Bibigyan niya daw ako ng libo-libong piso. Basilio, makinig ka sa akin ng mabuti. Mahalagang bawat sandali. Nakita kong hindi mo binabasa ang mga pinapadala kong libro sa iyo. Wala kang malasakit sa iyong kapwa. Ang aking kamatayan o ang aking hinaharap, yan ang sabi niya sa akin. Sa panig ng pamahalaan o sa akin. Sa panig ng maliliit o sa piling ng iyong bayan. O pa siya ang mabuti ba ito? Sa panig ng maniningil o sa aking bayan, Kamay ko ang kaloob ng pamahalaan. O pa siya ka, Basilio? at ano po ang aking kailangang gawin? Madali. Sapagkat akong numumuna sa buong puso. Hindi ako maiharap sa isang laban. Si Maria Clara? Oo, si Maria Clara. Ibig ko siyang iligtas. Nagbalik ako para iligtas siya. Ganun po ba, senyor? Maaaring ako'y umalis na po upang makita ko si Kapitan Tiago. Kung siya ay buhay pa ba o kinain na ng buong katawan ng lason.
tula pa. Parang may gustong ipakahulugan ang mga linya ng tulang ito. Si Don Tiburcio ay dapat ding tulain. Ano nga ba siya isa tutulang? Teka, dalawang paa, mahabang isa. Kapwa inaalalayan ng dalawa na kapag nakita ni Isagani ay baka iparagalo ito sa kanyang magiging tiya na Espanyolang may buhok na pula. Pagtigil ka, Sandoval. Padating na si Sagani. Senyores, tandaan ninyong may tatlong putahe pa tayong dapat pangalanan. Ang lumpiang gawa sa baboy, binyagan niyang lumpiang Irene. Halika, hindi kumakain ng baboy si Padre Rene. Pwera na lang kung matatagpas ang ilong niya na parang loro. Respeto mga kasama, kaunting respeto. Ang ikatlong putahe ay tortang alimasag. Lalay sa mga kural, mukha silang kumikisay na hipon, di ba? Kung gayon, tatawagin itong tortang kural. Tutol ako dyan. Irespeto ang opinyon ng nakababata. Irespeto ang natamaan ng salita. Tahimik! May nagmamanman sa atin. Mahal kong mga kapatid, tulad ng isang mapitagang kabalyero, narito ako at matapang na humaharap sa inyo. Tos na Tadeo, walang orihinalidad. Kopyang-kopya mo ang aking talumpati. Istorbo sa nagtatalumpating Sandoval. Patis nga, patis. Tuyo ng lawa ko kahihingi. Ang tagal ng lumpia. May nagmamanman sa atin. Isang kasama ni Padre Sibila. Sino ikaw mo? Nakikipagpulong ang Kapitan General sa mga opisyal ng simbahan. Naroon si Padre Irene at ang bisrektor ng universidad. Mayroon din dapat ipiyat sa kulungan. At meron din dapat barilin para maging duguan ng mga lansang. Dapat lang napagalitan ang mga kabataan. Kapag may lalaban, saka ipakita sa madla na hindi maaari ang ganoon. Layunin nating ipagtanggol ang kahihiyan at integridad ng Espanya. Kaya kapag may deklarasyong pag-aalsa, ating dakpin ang lahat ng mayayaman at may pinag-aralan. Kung hindi pa ako dumating at nagsabing magpakahinahon ka, ay gumanak na sana ng dugo ngayon. Hindi ko na kaya ba't nang dakpin nila si Basilio. Kapitan Tiago, gumising ka! Gumising ka! Gumising ka! Kapitan Tiago, gumising ka! Gumising ka! Kapitan Tiago, gumising ka! Kapitan Tiago! Sa kabilang dako, may mga manggagawang pinag-uusapan ang himagsikan. Man lang ang himagsikan. Ang dami na pipinsala at nasasaktan. Pati si Ermita, nag-uumpisa ng sumiklap ang himagsikan. Nahuli ba si Tadeo? Aba, binaril na siya. Huwag kayo magsalita, baka isipin tayo ay pagbago kaya. Ano po ang aklat na ibinerang niya sa akin? Nabilanggo daw si Sagani. Kasi, loko-loko yung si Sagani. Ngunit paano na si Paulita? Hindi siya mawawalan ng kasindahan. Kagagawan ni Padre Salvi ang kaguluhan. Ngunit sa palagay ko, kagagawa na si Kuya Roga. Maya-maya pa ay dumating na si Placido Penitente. Hindi ko makausapang mga bilanggo. Tayo'y mag-ipit na lamang. Maraming pwedeng mangyari. Lumaganap sa bayan ng San Diego ang pagkamatay ni Kapitan Tiago at ang pagkatakip kay Basilio na siyang dinamdam ng bayan. Amiga, alam mo na ba ang balitang kumakalat ngayon dito sa bayan? Oo, kinalulungkot ko ang mga nangyari. Marami pa namang natulungan ang kaawa-awang kapitan. Maging ako rin, isa pa si Basilio sa kanilang mga dinakip. Ano? Si Basilio? Oo, maaari
nang ipapatay gaya ng pagkakapatay sa 3 paring martir sa Cavite. Nagawa nila iyon sa mga pari. Ano ba kaya kay Basilio? Diyos mio, mabuti nga sa kanya. Parusa yan ng Panginoon. Mabuti na lamang at pinaalis ko si Huli. Ayaw kong maging kaaway ng mga pride. Kaya siya'y aking pinilit na umalis at humanap ng perang ipambabayad sa akin. Nagtungo si Hermana Bali sa bahay ni Nahuli upang ipaalam ang balita. Ano ho? Kaawa-awang Basilio. Walang man lang akong nagawa sa kanyang sinapit. Gayong, namatay na din si Kapitan Tiago na siyang tumutulong sa kanya. Mahan ka na Huli. Walang mangyayari kung iiyak ka lamang dyan. Hindi ko na lang ang aking gagawin. Iisa lamang ang naiisip kong paraan para siya ay aking tulungan. Si Padre Camora, siya lamang ang aking naiisip. Ating subukan, walang mawawala kung hindi natin susubukan. Ngunit ako po ay natatakot. Hindi kaya ng aking isip ang hinihingi kapalit ni Padre Camora. Huwag kang mag-alala. Ikaw ay aking gagabayan. Katulad ng sinabi ni Hermana Bali, ito'y kanyang sinamahan sa kumbento upang kausapin si Padre Camora. Padre Camora, maaari niyo po ba akong tulungan? Ano iyon, Huli? Si Basilio po ay nadagip. Wala na po kung alam na pupuntahan. Gayong, si Kapitan Tiago ay lumisan na. Kaya, nagmamakaawa po ako sa inyo. Ako po ay inyong tulungan. Batid kong alam mo ang kapalit ng iyong hinihiling. Dahil hindi kinaya ni Huli ang kahihiyang ginawa, tumalon siya sa taas ng kumbento na siyang dahilan ng kanyang pagkamatay. Huli! Ikaw at ako. Huli, kung nasaan ka man ngayon, nais kong malaman mong ikaw pa rin ang laman ng aking puso. Ang iyong pagkawala ay sugat na hindi madaling maglihom. Ikaw ang aking liwanag sa gitna ng dilim. At hanggang ngayon ay hinahanap-hanap ko ang iyong presensya. Mahal na mahal kita at mananatili kang buhay sa akin. Alaala at pag-ibig. Magpakailanman, Basilio. Sa may kapal. Iniisip ni Basilio kung ano ang maaari niyang gawin bago ang oras na itinakda. Umuwi na ang mga mag-aaral sa kani-kanilang bayan, ngunit hindi niya malaman kung saan nagtungo si Sagani. Kaya naisip niya na puntahan ito sa kanilang bahay, ngunit wala doon ang kanyang hinahanap. Kaya alas 7 na ng gabi ay nasa lansangan pa rin si Basilio. Isagani. Nasaan kayo si Sagani? Alas 7 na ng gabi, wala pa siya. Saan kaya ako pupunta? Wala naman si Sagani sa kanilang bahay. Nakalimutan kong itanong kay Simon kung saan yung nagugulong ganap. At ang sabi niya naman sa akin ay, lumayo daw ako sa mga analo ko. Naiisip ko na lahat ng aking nakakasalubong ay pugot ng ulo. At pagdating ng resulta ng pagputok ng gulo, nakikita ko ang sarili ko na
nakatayo sa ibabaw ng mga bangka. Ano itong aking nararamdaman? Tila ako'y kinakabahan ngunit masaya dahil hawak ko ang aking revolver. Ha? Alam kong susunod sa akin ang mga lahat ng tao. Ngunit mananaig ang aking kamay sa mga bakal pag hindi sila sumunod sa aking mga plano. May natanaw ako sa kalayuan. Tila pang karaniwang sasakyan at sasakyan ng mga binata at dalagahan. Nakita ko doon si Juanito Palaez at may kasama siyang babaeng nakadamit pang kasal. Si Paulita? Taksil na Paulita. Kaawa-awang isagani. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Kaya pala wala siya. Dahil lubhang dinaramdam ang kanyang pangkaraniwang sinabi. Naisip ko lang ang aking pagkabilanggo, ang aking mga kaibigan sa pag-aaral, at ang sinapit ng aking kasintahan. Si Simon? Si Simon ba yun? Bakit siya naroon? At bakit kasali siya umabay sa kasal? At bakit hawak-hawak niya ang mga lampara? Salamat sa pagdalo sa kasal namin ni Juanito. Tagal akong makita kayo muli sa espesyal na araw sa aming buhay. Ang ganda ng bahay, hindi na ito amoy apyag. Ang mga dingding ng bahay ay dinikitan ng magagarang papel at aranya. Don Victorina, ang bahay ngayon ay para kasing ganda mo, di ba? Nakita ko nga, kahit ako ay namangha sa bahay, nakita ko ang mga bulaklak na ginawang palamuti, mga kurtinang pula at mga pelos na nabuburduhan ng ginto. Magarang-magarang paghahanda nito. Salamat at nagustuhan yung aming magarang bahay. Mabuhay, mabuhay, mabuhay ang bagong lasal!